Isang malakit na itim na likido ang dumana sa ibabaw nga maputing papel, mabilis na sinisipsip ngam nga ito ang maitim na mansa na parang uhaw na lupa. Para kay Irene, ang bawat patak ng tapong kape ay tila isang hatol. Isang hatol sa kanyang kinabukasan, isang hatol sa buhay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nanlalaki. Ang kanyang mga matang nakatitik sa nakalat na kapangbarako sa sahig na gawa sa mamahaling marmol at sa mga dokumentong nabasa nito. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang kanyang pahinga. Hindi ito maari. Hindi sa unang araw niya. Ano ang ginawa mo? Isang boses na malamig pa sa yelo ang bumasag sa nakabibinging katahimikan. Hindi ito pasigaw. Hindi ito galit. Ito ay isang tanong na puno ngang pakamuhi na tila ba ang simpleng presensya ni Irene sa silid na iyon ay isang kasalanan na. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin mula sa sahig. Una niyang nakita ang isang pares ng sapatos na gawa sa katat, kumikinang sa ilalim ngang ilaw mula sa malaking chandelier sa itaas. Pagkatapos ay ang mamahaling itim na pantalon, ang puting-puting polo na tila hindi nadudumihan, at sa wakas ang mukhang lalaking nagmamay-ari ng boses na iyon, ang kanyang amo, si Sir Marco Santillan. Nakatayo ito sa harap niya, matangkat at nangingibabaw. Ang mga braso ay nakahalukip-kip sa dibdib. Ang kanyang muka ay perpekto matangos na ilong, makapal na kilay at mga labing tila iginuhit. Ngunit ang mga mata nito ay walang emosyon, malamig, mapanghusga. Tila tinitimbang siya nito mula ulo hanggang paa at nahanap na siyang kulang. "Sir, paumanin po!" Iyon lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Nanginginig ang kanyang boses. "Hindi ko po sinasadya." Isang mahinang tawa, walang kagalakan, ang kumawala sa mga labi ni Marco Santillan. "Hindi sinasadya?" tanong nito. Ang bawat salita ay tila isang patalim. "Ang mga dokumentong iyan ay nakakahalaga ng higit pa sa buong buhay mo, e tinapunan mo lang ang kape." Napayuko si Irene, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mamata. "Huwag kang iyak," sawi niya sa sarili. "Huwag ngayon." Naalala niya ang mukha ngang kanyang ina bago siya umalis ngang Batangas kaninang madaling araw. Nakahiga ito sa kanilang lumang papag, payat at maputla, ngunit may ngiti sa malabi. "Mag-ingat ka ron, anak," sabi nito. Ang boses ay mahina. "Huwag mong alalahanin si inay. Ang mahalaga ay ang pangarap mo." Ngunit hindi ito pangarap niya. Ang pagiging katulong sa isang mansyon sa Maynila ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang mga pangarap. Ang pangarap niya ay simple lang. Ang gumaling ang kanyang ina, ang makapagtapos ang pag-aral ang kanyang nakababatang kapatid, at para dun, handa siyang gawin ang lahat, handa siyang lunukin ang lahat ng pagmamataas. "Linisin mo yan," utos ni Marco. Ang boses ay hindi na nagbago ng tono. Tumalikod na ito na parang wala lang nangyari, na parang si Irene ay isa lamang aberya na kailangan ayusin. Hindi man lang niya ito tinapunan ng isa pang sulyap. Naiwan si Irene na nakatayo ron, nakayuko, habang pinipigilan ang naluhang nagbabadayang tumulo. Kumuha siya ngang basahan at nagsimulang punasan ang sahig. Bawat kuskos niya sa marmol ay isang paalala ng kanyang kalagayan. Ang Villa Santillan ay isang palasyo, isang mundo na dati ay isang pelikula niya lang nakikita. Ang sahig ay kumikinang, ang pader ay napipintahan ng maobra, at ang kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa kanilang bahay at lupa sa probinsya. At sa gitna nga lahat ng ito, naroon siya, isang hamak na probinsyana na ang unang nagawa ay makamali. Nang matapos niyang linisin ang sahig, maingat niyang pinulot ang mabasang dokumento. Sinubukan niyang patuyuin ang maito, ngunit huli na ang lahat. Ang tinta ay kumalat na. Ang manumero at letra ay isa ng malaking gulo. Isang malamig na takot ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung palayasin siya? Saan siya pupulutin? Ang parang ibinayad sa ahensya ay inutang lang nila. Buong araw, naramdaman ni Irene ang mabigat na titik ng iba pang mga kasambahay.
Mga bulungan na humihinto kapa siya ay napapadaan. Mga tinging mapanghusga. Alam niyang siya na. Ang usap-usapan. Ang bagong salta na nagalit agad sa amo sa unang araw pa lang. Kumain siya ang tanghalian ng mag-isa sa isang sulok ang kusina. Ang pakain ay tila walang lasa. Gabi na nang muli niyang makita si Marco Santillan. Papasok na sana si Irene sa kanyang maliit na kwarto nang tawagin siya nito. Ikaw, sabi lang nito. Lumingon si Irene. Ang puso ay muling kumabog ng mabilis. Po, sir? Sumunyas ito na sumunod sa kanya. Naglakat sila sa isang mahabang pasilyo hanggang sa marating nila ang isang malaking pintuan na gawa sa darkwood. Binuksan ito ni Marco at bumungat kay Irene ang isang silit aklatan na mas malaki pa sa kanilang buong bahay. Mula sahig hanggang kisame, ang mga pader ay puno ng malibro. Libo-libo. Nakikita mo ba ang mga librong ito? Tanong ni Marco. Iginagala ang kamay sa buong silit. Tumango lang si Irene, hindi makapagsalita sa pagkamangha at pagtataka. Gusto kong ayusin mo silang lahat. Sabi ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ayusin mo sila ayon sa apelyido ng may akda, alphabetical order, mula A hanggang Z. Napatingin si Irene sa libo-libong libro, pagkatapos ay kay Marco. Biro ba ito? Ngunit ang mukhang lalaki ay seryoso, walang bakas ng pagbibiro. Pero, sir, ang dami po niyan, sabi niya sa nangingini na boses. Abutin po siguro ako ng isang linggo para matapos yan. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Marco. Isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mamata. Gusto kong matapos mo yan bago sumikat ang araw bukas. Pakiramdam ni Irene ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Impossible ang pinapagawa nito. Isa itong parusa sa pagkatapon niya ng kape kaninang umaga. Isa itong paraan para pahirapan siya, para ipamuha sa kanya kung sino ang mas makapangyarihan. Pero sir, wala nang pero-pero, putol nito sa kanya. Kung hindi mo kaya, malaya kang umalis. Maraming nag-abang sa trabahong ito. Ang masalitang iyon ay tumama sa kanya na parang sampal. Umalis. Kung aalis siya, paano na ang nanay niya? Paano na ang pamilya niya? Napaluno siya. Wala siyang pagpipilian. Opo, sir, sagot niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Gagawin ko po. Tumango si Marco at tinalikuran na siya. Isinasara ang pinto at iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng karagatan ng mga libro. Napopo si Irene sa sahig. Ang lakas ay tila biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Napatingin siya sa paligid sa mga estanteng abot kisame. Paano niya sisimulan? Ngunit sa gitna ng kanyang paghihina, may isang tinig sa kanyang isipan ang tiningang kanyang ina. Kaya mo yan, anak. Pinunasan niya ang kanyang maluha. Tumayo siya. Kung ito ang kailangan niyang gawin, gagawin niya para sa kanila. Kumuha siya ng isang maliit na hagdan at sinimulan ang unang estante. A. Adams, Alcott, Asimov. Isa-isa niyang binabasa ang mga pangalan, inaayos ang mga libro. Ang oras ay mabagal na lumilipas. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang mangalay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang manlabo. Ilang oras ang lumipas. Ang katawan ni Irene ay sumusuko na. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa isang estante, isang libro ang hawak-hawak. Ipinikit niya ang kanyang mamata para lang sa isang saglit. Isang saglit lang. At sa saglit na iyon, nilamon na siyang ang pagod. Nakatulog siya ron sa sahig ng malawak na silit aklatan, napapaligiran ng imposible niyang gawain. Hindi niya namalayan ang marahang pagbukas ang pinto. Pumasok si Marco Santillan at nakita siyang natutulog. Ang mukha ay payapa ngunit may bakas ng pagod. Tinitigan niya ito ng ilang sandali. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumayo. Kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa at may tinawagan. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang mata ay nakatutok pa rin sa natutulog na si Irene. Oh, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Isang mahinang ngisi ang muling lumitaw sa kanyang ngalabi. Ang boses niya ay mahina ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi.
nandito na siya. Hayaan ninyong magsimula ang laro. Hayaan ninyong magsimula ang laro. Ibinaba ni Marco ang tawak. Ang ngisi ay nananatili pa rin sa kanyang galabi. Ngunit habang tinititigan niya, ang natutulog na si Irene, ang ngising iyon ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang anino ng alaala ang dumaan sa kanyang mamata. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin, parang isang sugat na hindi kailanman nahilom. Naalala niya si Melissa, maganda, mapagmahal, o iyon ang akala niya. Ibinigay niya rito ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang tiwala, ang kanyang puso. Ipinakilala niya ito sa kanyang pamilya, handa na siyang ialok dito ang mundo. Ngunit sa huli, ang mundo pala nito ay may presyo. Ang huling pag-usap nila ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Isang mamahaling restoran, isang singsing na may diamante sa kanyang bulsa, at ang masalita ni Melissa na tumusok sa kanyang puso na parang punyal. Hindi sapat, Marco, sabi nito. Ang mamata ay walang bakas ngang pagsisisi. Mahal kita, pero ang pag-ibig hindi nakakain. Pinili ko lang ang mas praktikal. Sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Ang lalaking pinili nito ay mas matanda. Hindi hamak na mas mayaman, isang bilyonaryong halos doble ang edad nito. Doon niya natutunan ang isang malupit na leksyon. Sa mundo nga mayayaman, ang lahat, pati na ang pag-ibig, ay isang transaksyon, isang negosyo, at siya ang nalugi. Mula nun, isinara na niya ang kanyang puso. Ang pag-ibig ay naging isang laro na lamang, para sa kanya, isang laro ngang kapangyarihan. At siya, si Marco Santillan, ay palaging nananalo. Kaya nang magabang ang mga kaibigan niya sa kanilang lingguhang pag-inom sa isang mamahaling bar sa Begetse, hindi niya napigilang makipagsabayan. 1,000,000, sabi ni Anton. Isa sa kanyang mga kaibigan na kapwa niya tagapagmanangang isang malaking korporasyon habang itinataas ang baso ng whisky. 1,000,000 piso sa sinumang makakapagpaibig sa pinaka-imposibleng babae. At sino naman iyon? Tanong ni Marco, may bahit ng pang-inis sa boses. Yung bago mong katulong, sagot ni Javier. Isa pa nilang kaibigan na may mapanuksong ngiti. Narinig ko galing probinsya daw. Mahirap, inosente, ang perpektong target. Tingnan natin kung ang isang tulad niya ay hindi rin matutukso ang pera at kapangyarihan mo. Doon nagsimula ang lahat. Isang hamon, isang pusta. Para sa kanila, isa lamang itong masayang libangan. Para kay Marco, ito ay isang paraan para patunayan muli ang kanyang paniniwala na ang lahat ng tao, lalo na ang mga babaeng mahihirap, ay may presyo. At ngayon, ang piyesa sa kanyang laro ay natutulok sa sahig ng kanyang silid-aklatan. Sinulyapan niya ulit si Irene. Sa ilalim ng malamyos na ilaw, muha itong payapa. Ang mahahabang pilik mata nito ay nakapahinga sa kanyang napisngi. Kahit sa pagod, mayroon pa ring dignidad sa kanyang anyo. Nagulat si Marco sa sarili nang maramdaman niya ang isang kakatuwang kirot sa kanyang dibdib, isang bagay na malapit sa awa. Mabilis niyang iwinaksi ang pakiramdam na iyon. Hindi, isa lamang itong laro. Kinabukasan, sinadya niyang magising ng maaga. Inaasahan niyang daratnan si Irene na umiyak o nagmamakaawa o baka naman tuluyan ng umalis. Ngunit nang pumasok siya sa silid-aklatan, natigilan siya. Si Irene ay gising na. Ang buhok niya ay magulo at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata. Ngunit siya ay nakatayo sa hagdan, patuloy na nag-ayos ng mga libro. Halos isang kapat NG mega-estante ay tapos na niyang gajusin. Imposible. Ngunit ginawa niya. Magandang umaga po, sir. Bati nito sa kanya. Ang boses ay pagod ngunit magalang. Hindi ito nagreklamo. Magpatuloy ka, sabi lang niya. Pinipilit na panatilihing malamig ang kanyang tono. Umupo siya sa isang silya at nakunwaring nagbabasa ang diaryo. Ngunit sa totoo lang, pinapanot niya ito. Pinanot niya kung paano nito maingat na pinupunasan ang alikabok sa bawat libro,
Bago ito ilagay sa tamang lugar, pinanut niya ang determinasyon sa mga mata nito. Walang pag-arte, walang pagkukunwari. Tanging puro at tahimik na pagsisikap. Nakaramdam siya ang inis. Bakit hindi ito umaarte tulad ng inaasahan niya? Kinahaponan, sinubukan niya ang isang bagong taktika. Ang tukso, habang naglilinis si Irene sa kanyang opisina, sinadya niyang maiwang bukas ang kanyang wallet sa ibabaw ng mesa. Ang laman niyon ay isang makapal na bungkos ng mga 1,000 piso. Pagkatapos ay lumabas siya. Sinasabing may kukunin lang. Mula sa kanyang cellphone, pinanot niya ang live feed mula sa nakatagong kamera sa kanyang opisina. Nakita niya kung paano napatingin si Irene sa wallet. Ito na, isip niya, ito na ang pagkakataon. Ngunit hindi. Tinitigan lang ito ni Irene saglit. Pagkatapos, maingat niyang isinara ang wallet at inilagay sa isang tabi kung saan ito mas ligtas. Nagpatuloy lang ito sa paglilinis na parang hindi nakakita ngang 10,000 piso. Bumalik si Marco sa opisina. Ang kanyang pagkadismaya ay lumalalim. Tapos ka na? Tanong niya. Opo sir, sagot ni Irene. Naiwan niyo po pala ang wallet niyo. Inilagay ko lang po diyan sa gilid. Tinitigan niya ito. Hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit wala siyang nakita. Tangging sinseridad. Sige, makakaalis ka na, sabi niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang nilalayon. Habang papalabas si Irene, bigla siyang nakaisip ng isang bagay. Isang bagay na mas direkta, isang bagay na pisikal. Ito ay bahagi ng kanyang plano ang dahan-dahang pagwasak sa mga pader nito. Sinundan niya ito sa pasilyo. Habang papalapit ito, sinadya niyang maglakad ng mabilis at aksidenteng matisot sa kanyang sariling mga paa diretso sa direksyon nito. Aray, sigaw niya, nawala ng balanse. Agad na lumingon si Irene. Ang mga mata ay puno ng pag-alala. Sir, okay lang po kayo? Upang pigilan ang kanyang pagbagsak, mabilis niyang hinawakan ang braso nito, ngunit ang plano niyang hawakan lang ito ay nauwi sa iba. Ang kanyang kamay ay dumapo sa kamay nito, at sa sandaling iyon may nangyari. Isang kuryente, isang init na hindi niya inaasahan ang biglang gumapang mula sa kanyang kamay paayat sa kanyang buong braso. Ang balat nito ay malambot. Ang kanyang madaliri ay maliit kumpara sa kanya. Sa isang saglit, nakalimutan niya ang pusta, nakalimutan niya ang laro, nakalimutan niya ang lahat. Ang tanging alam niya ay ang pakiramdam ng kamay nito sa kanya. Isang pakiramdam na nakakagulat na, toto. Mabilis niyang binitawan ito, na parabang napaso. Napaatras siya ng isang hakbang. Pasensya na, sabi niya. Ang boses ay nagiba. Okay lang po sir, sagot ni Irene. Tila hindi napansin ang kanyang reaksyon. Kailangan niyo po bang ang tulong? Umiling lang si Marco at mabilis na tumalikot. Naglakad palayo ng hindi lumilingon. Pumasok siya sa pinakamalapit na silid at isinandal ang sarili sa pinto. Ang puso niya ay tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ang kamay na humawak kay Irene. Narun pa rin ang init, narun pa rin ang kuryente. Ano to? Bulong niya sa sarili. Ang larong gito ay dapat na madali lang. Ngunit sa unang pagkakataon sa look ng 5 taon, naramdaman ni Marco Santillan na siya ang nasa panganib na matalo. Lumipas ang maaraw sa Villa Santillan na may bagong ritmo. Hindi na nararamdaman ni Irene ang bigat ng unang araw. Ang silid aklatan na dati simbolo ng kanyang parusa ay natapos din niya sa luong 2 araw at 2 gabing halos walang tulog. At pagkatapos nun, isang kakaibang pakbabago ang unti-unti niyang napansin kay Sir Marco. Hindi na ito ang lalaking may mamatang singlamig ng yelo. O baka naman nandun pa rin ang lamig, ngunit paminsan-minsan, nakakasilip siya ng bahagyang init sa likod nito. Isang umaga, habang nakwawalis siya sa hardin, narinig niya ang boses ng punong hardinero, si Mang Lando, na pinapagalitan ang isa sa mga bagong katulong dahil sa pagkasira ng isang pasong ng paboritong orchid ng ina ni Sir Marco. Wala kang kwenta! Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Sigaw ni Mang Lando.
Napayuko ang babae, malapit ng maya. Automatiko, naramdaman ni Irene ang awa. Lalapitan na sana niya. Ito para damayan ng isang boses ang pumagitna. Mang Lando, anong nangyayari dito? Si Marco, nakasuot ng pang-alis, ay nakatayo sa may pinto ng hardin. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para patahimikin ang lahat. Sir Marco, itong bago po kasing simula ni Mang Lando. Ngunit pinutol siya ni Marco. Aksidente lang yan, sabi ni Marco. Ang tingin ay nasa umiyak na katulong. Isang paso lang yan. Huwag mong palakihin. Pagkatapos, bumaling ito kay Irene. Sa isang saglit, naktama ang kanilang mga mata. Walang sinabi si Marco, ngunit sa tingin niyang iyon, naramdaman ni Irene ang isang bagay na hindi niya may paliwanag, isang pakilala. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok sa loob ng kotse. Naiwan si Irene na nakatayo ron. Ang puso ay may kakaibang kaba. Ipinagtanggol niya ang katulong. Ang dating Sir Marco ay marahil sa sang-ayon pa kay Mang Lando. Ang mamaliliit na insidenteng tulad niyon ay nagsimulang madagdagan. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya habang siya ay naglilinis. At mabilis itong iwas ng tingin kapag napansin niyang nakatingin din siya. Isang gabi, naabutan siya nito sa kusina. Tahimik na tinititigan ang kupas na litrato ng kanyang pamilya na nakatago sa kanyang bulsa. Kumusta na ang nanay mo? Tanong nito. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Nagulat si Irene. Po? Ang nanay mo? May sakit siya, diba? Pakulit ni Marco. Tumango si Irene. Hindi makapaniwala na natatandaan pa nito ang sinabi niya. Medyo bumubuti na po, sir. Salamat po sa pagtatanong. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sige, sabi lang nito at umalis na. Ngunit ang simpleng tanong na iyon ay nag-iwan ng init sa puso ni Irene. Sinimulan niyang isipin na baka sa likod ng malabakal na panlabas nito, mayroon palang puso si Sir Marco. Isang delikadong pag-isip. Paulit-ulit niyang sinasaway ang sarili. Katulong ka lang, Irene! Amo mo siya. Hanggang doon na lang yun. Ngunit mahirap labanan ang unti-unting pagtubongang isang munting halaman ng pag-asa sa kanyang dibdib. Isang hapon, ang halamang iyon ay biglang nayani. Isang nagniningning na pulang sports car ang pumarada sa harap ng mansion. Mula roon ay bumaba ang isang babae na tila hinugot mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, may dalang mamahaling bag at ang bawat kilos ay nagsasabing mayaman ako. Sino siya? Tanong ni Irene sa isa sa mga kasambahay. Si Ma'am Beatrice Sandoval yan bulong nam kasambahay, ang fiancé ni Sir Marco. Fiancé. Ang salitang iyon ay tumama kay Irene na parang isang malakas na sampal. Siempre may fiancé na siya. Isang tulad ni Marco Santillan mayaman, makapangyarihan, guwapo ay imposibleng maging single. Naramdaman niya ang isang biglaang pakirot, isang bagay na malapit sa paninibuho. Mabilis niya itong ibinaksi. Wala siyang karapatan. Pumasok si Beatrice sa mansyon na parabang siya ang nagmamay-ari nito. Sinalubong siya ni Marco sa may sala at hinalikan siya nito sa pisngi. Isang halik na formal, ngunit sapat na para maramdaman ni Irene na siya ay isang tagalabas. Isang estranghero sa sarili niyang pinagtatrabahuan. Darling, sino siya? Tanong ni Beatrice. Ang matamis na boses ay may bahit ng yelo habang ang mamata nito ay sinusuri si Irene mula ulo hanggang paa. Si Irene. Bago nating katulong. Sagot ni Marco. Sabi lang ni Beatrice. Isang simpleng salita, ngunit puno ngang kahulugan. Puno ngang pagmamaliit. Ngumiti ito kay Irene. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. Ipaganda mo kami ngang juice. Freshly squeezed orange juice. Opo, ma'am. Sagot ni Irene at nakmamadaling pumunta sa kusina. Naramdaman niya ang mata ni Beatrice na nakasunod sa bawat kilos niya. Nang gabing iyon, nanatili si Beatrice para sa hapunan. At ang hapunan ay naging isang personal na impyerno para kay Irene. Irene, pakikuha mo ang asin.
Irene, masyadong malamig ang tubig. Irene, pakipalitan ang kubyertos ko. May nakikita akong marka. Sunod-sunod ang utos ni Beatrice. Karamihan ay walang katuturan. Ginagawa niya ito para iparamdam kay Irene ang lugar nito sa bahay na iyon. Isang alipin, isang utusan. Si Irene ay nanatiling tahimik, nilulunok ang kanyang pride sa bawat utos. Si Marco naman ay halos hindi umiimik, tila hindi napapansin o pinipiling hindi pansinin ang ginagawa ng kanyang fiancé. Bawat sandali ng kanyang pananahimik ay parang isang maliit na pagtataksil sa naramdaman ni Irene kanina. Ang pinakamasaklap na sandali ay nang dumating ang dessert. Habang inihahay ni Irene ang juice, bigla na lang siyang natalisot. Hindi niya alam kung paano, ngunit pakiramdam niya ay may sumagi sa kanyang paa. Sa isang iglap, ang orange juice ay tumapon lahat ng laman ng pitzel diretso sa kandungan ni Beatrice sa kanyang mamahaling puting bestida. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa dining hall. Isang matinis na sigaw ang bumasak dito. Tumayo si Beatrice. Ang muha ay punong galit at hindi makapaniwala habang tinitingnan ang malaking mansa sa kanyang damit. Tingnan mo ang ginawa mo. Stupida! Alam mo ba kung makano itong bestida ko? Nakatayo lang si Irene. Naninigas sa kanyang kinatatayuan. Ang masalita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po. Tumingin siya kay Marco. Umaasa, naghahanap ang tulong. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang naguguluhan. Nahahati sa pagitan ng fiancé niya at ng katulong niya. Ang mukha ni Marco ay isang blankong pader at sa sandaling iyon, ang maliit na halamang tumubo sa puso ni Irene ay nagsimulang malanta. Ang sigaw ni Beatrice ay umaling-aungaw sa buong silid kainan. Bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Irene. Pakiramdam niya ay lumiit siya. Naging singlit niyang langgam sa harap niyang 2 taong nagahari sa mundong iyon. Hindi mo ba ako narinig? Bingi ka ba? Patuloy ni Beatrice. Ang boses ay naging mas matinis. Dapat sa mga tulad mo ay hindi pinapatapa sa ganitong klaseng pamamahay. Napayuko si Irene. Handa nang tanggapin ang anumang parusa. Handa na siyang mapagalitan, masigawan o kahit pa masisanto. Iyon na ang inaasahan niya. Ngunit ang sumunod na boses na kanyang narinig ay hindi ang inaasahan niya. Beatrice, tama na. Ang boses ni Marco, kalmado, ang gunit may bigat, may autoridad. Natigilan si Beatrice. What? Marco, kinakampihan mo ba siya? Nakita mo ang ginawa niya sa damit ko? Nakita ko, sagot ni Marco. At sa unang pagkakataon, tumayo ito. Nakita kong isang aksidente ang nangyari. Lumapit si Marco kay Irene, na nananatiling nakatayo at tulala. Dahan-dahan, kinuha nito ang basong pitsil mula sa nanginginig niyang kamay. Pagkatapos, tumingin ito sa kanya. Ang mamata nito, na kanina ay blanco, ay mayroon ng emosyon, isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Pagsisisi, pag-alala, hindi mo kasalanan, Irene. Sabi nito sa mahinang boses, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ako na ang bahala rito, bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi makapaniwala si Irene sa kanyang narinig. Ipinagtanggol siya. Sa harap mismong fiancé nito. Isang malakas na pintik ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang pintingang pagtataka, ang pasasalamat, at ng isang emosyon na ayaw niyang pangalanan. Marco! Protesta ni Beatrice. Hindi makapaniwala. Hindi pinansin ni Marco si Beatrice. Ang tingin niya ay nanatili kay Irene. Sige na, pag-ulit niya, mas malumanay ngayon. Parang isang robot, tumango si Irene at mabilis na tumalikot. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang mahinang pagtatalong ng dalawa, ngunit hindi na niya inintindi. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Marco sa kanyang isipan. Hindi mo kasalanan, Irene. Pagdating sa kanyang maliit na kwarto, napasandal siya sa pinto at napahawak sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay tumitibok ng sobrang bilis. Ang halamang pag-asa na akala niya nalanta na ay biglang diniligan.
nabuhay muli, mas malago pa kaysa dati. Kinabukasan, hindi na niya nakita si Beatrice, at si Marco ay tila mas naging mabait pa. May mapagkakataong nagdadala itong merienda para sa kanya na sinasabing sobra lang sa kinay nito. May mga pagkakataong tinutulungan siya nito sa mga mabibigat na gawain. Ang bawat kilos, bawat salita ay nagpapatibay sa lihim na paniniwala na nabubuo sa puso ni Irene, na baka sa isang milagro ay may espesyal na pagtingin ito sa kanya. Ang paniniwalang iyon ang nagbigay sa kanya ang lakas. Ang pagtatrabaho sa mansyon ay hindi na parang isang parusa. Ito ay naging isang lugar kung saan nasisilayan niya ang lalaking unti-unti nang nagiging laman ng kanyang mapanaginip. Isang gabi, habang nag-ayos siyang nanggahalaman sa pasilyo malapit sa opisina ni Marco, narinig niya itong may kausap sa telepono. Ang pinto ng opisina ay bahagyang nakabukas. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan niya ang narinig niya, kaya't natigilan siya. "Oh, si Irene. Palagay ko ayos na," sabi ni Marco sa kausap. Naramdaman ni Irene ang pag-init ng kanyang mapisngi. Pinag-usapan siya nito. At pagkatapos, narinig niya ang isang malakas na tawa mula kay Marco. Isang tawa na punong kayabangan. Isang tawa na hindi niya pa naririnig dati. "Malapit na, mga pare. Konting-konti na lang," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagmamayabang. Akala niya siguro seryoso. "Ako sa lahat ng pinapakita ko. Ang galing kong umarte. Ano? 1 linggo na lang at ang 1 milyong piso ay nasa akin na. Patutunayan ko sa inyo. Lahat ng babae, kahit gaano pa ka-inosente, ay bumibigay din." Bawat salita ay parang isang piraso na yelo na tumutusok sa puso ni Irene. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang manggabaga. Ang halaman sa kanyang harapan ay biglang nanlabo. Ang buong paligid ay umikot. Ang busta, ang lahat ng kabaitan. Ang pagtatanggol sa kanya laban kay Beatrice. Ang merienda, ang ngatitik, ang matanong tungkol sa kanyang ina. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Isang malaking pag-arte, isang laro, at siya ang laruan. Isang tanga at hamak na laruan. 1 milyon. Iyon pala ang halaga niya. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang napisngi. Ngunit hindi ito maordinaryong luha. Ito ay maluha ng pagkawasak, ng pagkapahiya, ng matinding galit. Ang halamang pag-asa sa kanyang dibdib ay hindi lang nalanta, ito ay binunot mula sa ugat, tinapaktapakan, at sinunog hanggang maging abo. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas, marahil sa matinding sakit. Dahan-dahan, itinulak niya ang pinto ng opisina. Natigilan si Marco nang makita siya. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho, napalitan ng pagkabigla. Ang gulat ay Irene. Tinignan siya ni Irene ng diretso sa mga mata. Wala na ang dating paganga. Wala na ang kislap. Ang nandun na lang ay isang malamig at basak na tingin. Pinunasan niya ang kanyang maluha gamit ang likot ng kanyang kamay. "Congratulations, Sir Marco," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may diin. Bawat salita ay puno ng pait. "Panalo na po kayo." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Narinig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Nagdire-diretso siya sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang ilagay doon ang kanyang ilang gamit, ang madamit, ang kupas na litrato ng kanyang pamilya. Hindi na siya magtatagal sa lugar na ito kahit 1 segundo pa. Hindi na siya magiging laruan ni Numan. Tapos na ang laro, bulong niya sa sarili. Habang ang maluha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mapisngi. Ngunit ngayon, ang maluhang iyon ay hindi na para sa lalaking nanakit sa kanya. Ang maiyon ay para sa sarili niya, para sa katangahan niya. "Panalo na po kayo." Ang masalitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok sa sikmura.
Ang lamig sa mga mata ni Irene, ang pait sa kanyang boses lahat ay nagsasabi sa kanya na narinig nito ang lahat. Irene, taka! Sigaw niya, ngunit para siyang nagsasalita sa hangin. Ang likot ni Irene habang naglalakad ito palayo. Ay, parang isang pader na hindi na niya kayang tibagin. Napatayo siya. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Nga, si Raulo, bulong niya sa sarili. Tinutukoy ang makaibigan niya sa kabilang linya kanina, ngunit alam niyang siya ang pinakagago sa lahat. Isang gulat at takot na hindi pa niya nararamdaman dati ang biglang bumalot sa kanya. Hindi ito ang takot na malugi sa negosyo o mapagalitan ng kanyang ama. Ito ay isang takot na mas malalim. Ang takot na mawala ang isang bagay na hindi niya namamalayang naging napakahalaga na pala sa kanya. Tumakbo siya palabas ng opisina. Inahabol si Irene. Irene, mag-usap tayo. Pakisap. Naabutan niya ito sa may hagdanan, pababa patungo sa mga kwarto ng katulong. Hinawakan niya ito sa braso para pigilan. Magpapaliwanag ako. Humarap sa kanya si Irene, at ang nakita niya sa mukha nito ay nagpadurok sa puso niya, isang pinahalong galit at matinding kalungkutan. Magpapaliwanag. Ng ano, Sir Marco? Na isa lang akong piyesa sa laro ninyo, na ang lahat ng kabaitan ninyo ay isang malaking peg-arte para manalo sa isang pusta. Bumito ito sa pagkakahawak niya. Huwag niyo po akong gawakan. Nandidiri ako. Ang salitang nandidiri ay tumagos sa kaibuturan ng kanyang pakatao. Irene, nagsimula ito bilang isang hangal na pusta. Pag-amin niya, ang boses ay desperado. Pero maniwala ka, nagbago ang lahat. Ang nararamdaman ko. Nararamdaman? Putol nito sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi nito. Wala kayong nararamdaman, Sir Marco, dahil wala kayong puso. Ngayon, kung papayak po kayo, alis na ako. Bago pa siya makasagot, may isang matamis ngunit may kamandak na boses ang pumailan lang sa pasilyo. May problema ba dito, darling? Si Beatrice. Nakatayo ito sa itaas ng hagdanan. Nakangiti, ngunit ang mga mata ay matalim na nakatutok sa kanila. Kasama nito ang matandang mayordoma, si Aling Puring, ang mismong nagrekomenda kay Irene. Wala, Beatrice. Pribadong usapan lang. Mabilis na sagot ni Marco, sinusubukang itago ang gulat. Mukhang hindi naman pribado, sabi ni Beatrice habang dahan-dahang bumababa. Mukhang itong katulong mo ay may binabala na masama. Siguro ay alis na siya dahil may nakuha na siyang gusto niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Marco, nakakaramdam ngang papalapit na panganib. Ngumiti si Beatrice. Aling Puring, pakitingnan ang magamit niya. Beatrice, anong ginagawa mo? Sigaw ni Marco. Ginagawa ko lang ang tama. Sagot nito. Pinoprotektahan ko ang pamamahay na ito. Naglakad si Aling Puring patungo kay Irene na nakatayo lang na parang isang estatwa, tila wala ng pakialam sa nangyayari. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas malala pa sa anumang akusasyon. Ano po ito, Maam Beatrice? Naguguluhang tanong ni Irene. Nawawala ang diamond necklace ko, sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ngang pekeng pag-alala. Ang huling nakakita nito ay ikaw noong nililinis mo ang kwarto ko kanina. Hindi po totoo yan, protesta ni Irene. Ang pagwawalang bahala ay napalitan ng pagkabigla. Hindi po ako pumapasok sa kwarto ninyo. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Aling Puring ang maliit na bag ni Irene at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Kakaunting damit, isang suklay, at ang kupas na litrato ng kanyang pamilya. At pagkatapos, isang bagay na kumikinang. Mula sa isa sa mabulsang damit ni Irene, kinuha ni Aling Puring ang isang kwintas na kumikislap sa ilalim ng ilaw, isang kwintas na may diamante, ang kwintas ni Beatrice. Ayan, tili ni Beatrice. Sabi ko na nga ba, magnanakaw. Napatitik si Irene sa kwintas. Pagkatapos ay kay Aling Puring at kay Beatrice. Hindi akin yan. Itinanim niyo, yan diyan. Sigaw niya, ang boses ay basak na. Hindi ako manyanakaw. Tumingin siya kay Marco
Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, nagmamakaawa, umaasa na maniniwala ito sa kanya. Si Marco ay nakatayo ron, natigilan, alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi magnanakaw si Irene. Nakita niya ang plano sa mga mata ni Beatrice. Ang masamang ngiti ni Aling Puring. Isa itong patibong. Isang perpektong patibong. Marco, darling, tumawa ka ng pulis. Utos ni Beatrice. Ang boses ay nakbabalik sa pagiging matamis. Huwag, sabi ni Marco. Ang boses ay mariin. Ano? Anong huwag? Hulat na tanong ni Beatrice. Huwag kang tumawa ng pulis, pakulit ni Marco. Alam kong hindi niya yan ginawa. Ngumisi si Beatrice. Talaga? At paano mo naman nalaman? Dahil ba may espesyal kang pagtingin sa kanya? Marco, huwag kang maging tanga. Kung hindi ka tatawag ng pulis, ako ang tatawag. At kinuha nito ang kanyang cellphone. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang pulis. Ang eksena ay naging isang bangungot. Si Beatrice ay umiyak, nagpapanggap na biktima. Si Irene ay tahimik, nalang na umiyak sa isang sulok. Ang lahat ng paglaban ay nawala, nasa kanyang katawan. Sir, kailangan po namin siyang dalhin sa presinto para sa investigasyon, sabi ngang isang pulis kay Marco. Hindi niyo siya pwedeng kunin, sigaw ni Marco. Marco, itigil mo na yan, pinapahiya mo ang sarili mo, sawi ni Beatrice. Nilapitan ng mapulis si Irene. Miss, pasensya na po, pero kailangan niyo pong sumama sa amin. Umiling si Irene. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. At habang kinakabitan siya ng posas ng isang pulis, tumingin siya kay Marco, isang huling tingin. Ngunit wala na roon ang pag-asa. Wala na ang pagmamakaawa. Ang nandun na lang ay isang blanko at basag na tingin, isang tingin ng sukdulang pagkabigo at pagkasuklam. Isang tingin na nagsasabing, kasalanan mo itong lahat. At habang pinapanot niyang ilabas niyang, mapulis si Irene mula sa mansyon ang bahay, na dapat ay naging kanlungan nito ngunit naging impyerno. Naramdaman ni Marco na gumuho ang kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit. Dahil sa pagkakataong ito, alam niyang siya at siya lamang ang may kasalanan. Ang tunog ng sasarang pintong police car ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Marco. Bawat segundo na lumilipas, ang imahe nga, maka ni Irene, mamatang puno nga, pakasuklam ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang konsensya. Sa wakas, natapos din ang problemang yan, sabi ni Beatrice. Inaayos ang kanyang buho na parabang wala lang nangyari. Mabuti na lang at nandito ako para ayusin ang gulo mo, darling. Humarap sa kanya si Marco at sa unang pagkakataon, nakita ni Beatrice ang isang bagay sa mga mata niya na hindi pa niya nakikita dati. Purong galit, isang galit na malamig at nakakakilabot. Gulo ko? Tanong ni Marco. Ang boses ay mahina ngunit puno ng panganib. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Isang pekeng pagtataka ang gumuhit sa mukha ni Beatrice. Ako? Paano mo naman nasabihan? Nahuli na nga sakto ang magnanakaw. Huwag mo akong gawing tanga. Beatrice, sabi ni Marco, lumalapit dito. Alam nating pareho na itinanim mo lang ang kwintas na yon, isang perpektong palabas. Nawala ang ngiti ni Beatrice. Kahit pa sabihin nating totoo yan, ano ang gagawin mo? Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang hamak na katulong? O ako, si Beatrice Sandoval, ang mapapangasawa mo? Bago pa makasagot si Marco, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Marco, anong kaguluhan ito? Ang kanyang ama, si Don Ricardo Santillan, ay pababa ang hagdanan, ang muka ay kulubot sa pakayamot. Narinig ko ang lahat, isang iskandalo sa sarili nating pamamahay. Dad, si Irene po ay walang kasalanan. It was a setup. Mabilis na paliwanag ni Marco. Hindi mahalaga kung may kasalanan siya o wala, sigaw ng kanyang ama. Ang mahalaga ay ang reputasyon ng pamilyang ito at ang kasunduan natin sa mga Sandoval.
Tumingin ito kay Beatrice na may pilit na ngiti. Pasensya ka na sa balahiya. Okay lang po, tito. Ang mahalaga po ay nahuli na ang salarin, sagot ni Beatrice, nagpapanggap na biktima. Marco, pakinggan mo ako, sabi ni Don Ricardo, hinila ang anak sa isang tabi. Hayaan mo na ang babaeng yan. Babae lang yan. Ang kumpanya, ang pagsasanip, ngang Santillan Prime Holdings at ng Sandoval Corp, iyon ang buhay natin. Huwag mong sirain ang lahat para sa isang walang kwentang katulong. Tinitigan ni Marco ang kanyang ama. Sa buong buhay niya, sinunod niya ang lahat ng gusto nito. Nag-aral siya ng kursong gusto nito. Pinasok niya ang negosyong gusto nito. Pumayag siya sa kasal na gusto nito. Ngunit ngayon, habang iniisip niya si Irene na nag-isa sa isang malamig na selda, may isang bagay sa loop niya na sumabog. Kung ang buhay na iyon ay walang puso, Dad, hindi ko iyon kailangan, sagot ni Marco. Ang boses ay matatak at pinal. Natigilan si Don Ricardo. Anong sinabi mo? Ayusin ko ito, sabi ni Marco. Kahit anong mangyari. Tinalikuran niya ang kanyang ama at si Beatrice. Nagmamadali siyang pumunta sa kanyang opisina. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang ebidensya. Alam niyang may CCTV ang buong bahay. Mabilis niyang binuksan ang security footage. Pinanot niya ang recording mula sa araw na iyon. Ang pasilyo, ang sala, ang kwarto ni Beatrice. Walang makitang kakaiba. Ngunit napansin niya ang isang bagay. May isang blind spot sa kamera malapit sa kwarto ni Irene. Isang maliit na espasyo na hindi abot ng lente. Isang perpektong lugar para gawin ang isang bagay na hindi mapapansin. Sino ang nakakita? Sino ang maaring nandun? Napaisip siya. Ang hardinero. Madalas silang dumadaan doon para magdilig mga halaman sa pasilyo. Mabilis siyang lumabas at hinanap ang hardinero. Nakita niya si Mang Tonyo. Isang matandang hardinero na kilala niyang matapat. Mang Tonyo, may itatanong ako sa inyo at kailangan kong tapat na sagot, sabi ni Marco. Kaninang hapon, may nakita ba kayong kakaiba malapit sa kwarto nga katulong? Partikular na si Aling Puring? Nag-atubili si Mang Tonyo. Naku sir, baka mapahamak po ako. Hindi, tiniyak ni Marco. Ako ang bahala sa iyo, sabihin mo lang ang totoo. Napabuntong hininga ang matanda. Nakita ko po si Aling Puring kanina sir. Akala ko po ay inaayos niya lang ang damit ni Irene na nakasampay. Ngunit nakita ko po, may idinukot siya sa kanyang bulsa at mabilis na isinilit sa bulsa ng damit ni Irene. Hindi ko lang po pinansin kasi baka kung ano lang. Iyon na ang kailangan niya. Salamat, Mang Tonyo. Maraming salamat, sabi ni Marco. Ang kanyang isip ay tumatakbo na. Kinagabihan, tinipon niya ang lahat sa sala, ang kanyang ama, si Beatrice, at ang ama nito na si Mr. Sandoval na ipinatawag niya para sa isang importanteng usapin. Ano ito, Marco? Bakit mo kami pinatawag lahat? Tanong ni Mr. Sandoval. May gusto lang po akong linawin tungkol sa insidente kanina, sabi ni Marco. Humarap siya kay Beatrice. Beatrice, sinabi mong nawala ang kwintas mo mula sa iyong kwarto. Tama? Oo, sagot ni Beatrice. Mukhang kampante. At ikaw mismo ang nagsabi na si Irene ang huling pumasok doon, patuloy ni Marco. Tama. Kung ganun, sabi ni Marco, paano mo may papaliwanag ito? Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang security footage. Ang footage ng pasilyo sa labas ng kwarto ni Beatrice. Ito ang footage mula kaninang umaga hanggang sa oras na nawala di umano ang kwintas mo. At sa buong 8 oras na iyon, Beatrice, ni minsan ay hindi pumasok o lumabas si Irene sa kwarto mo. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Teka, baka ibang kamera. Iisa lang ang daan papasok sa kwarto mo at iyan ang kamera na nakatutok doon, sabi ni Marco. Pagkatapos ay tinawag niya si Mang Tonyo. At si Mang Tonyo ay may sasabihin din. Nangingini na ikinuwento ng hardinero ang kanyang nakita. Ang paglalagay ni Aling Puring ng kwintas sa bulsa ni Irene. Namutla si Beatrice. Hindi totoo yan. Sinungaling. Binayaran mo siya para magsinungaling. Talaga? Tanong ni Marco.
Ang boses ay nanatiling kalmado. Kung ganun, bakit ka biglang namumutla, Beatrice? Ang isang taong nagsasabi ng totoo ay hindi dapat matakot. Humarap siya sa ama ni Beatrice at sa sarili niyang ama. Ito ang babaeng gusto ninyong ipakasal sa akin, isang sinungaling. Isang taong kayang magpakulong ng inosenteng tao para lang sa sarili niyang kapakanan. Marco, itigil mo na yan, sigaw ni Don Ricardo. Ngunit hindi nagpatinag si Marco. Tumingin siya ng diretso kay Beatrice. Tapos na tayo, Beatrice. Ang kasal ay hindi na matutuloy. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ni Beatrice. Hindi? Tanong ni Marco. Panuri mo ako. Tinalikuran niya silang lahat. Ang gulat na mukha ni Beatrice. Ang galit na mukhang kanyang ama. Wala na siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya. Si Irene. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito patungo sa presinto ng pulis. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay parang isang walang hanggan. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang ilabas si Irene. Pagdating niya, nakita niya ito sa lobby. Nakaupo sa isang bench kasama ang dalawang pulis. Mukhang papunta na sila sa selda. Ang mukha ni Irene ay blanco. Walang emosyon. Tila sumuko na sa kanyang kapalaran. Irene, siga niya. Lumingon ito. At sa unang pagkakataon, nakita niyang muli ang mata nito. Mga matang basak pa rin. Ngunit ngayon ay may bahit ngang pagtataka. Tumakbo si Marco palapit dito, hindi alintana ang mapulis. Irene, patawarin mo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ayusin ko ang lahat. Napatunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang testimonya ni Mang Tonyo, kasama ngang security footage na nagpapakitang hindi siya kailanman pumasok sa kwarto ni Beatrice, ay sapat na para pawalan siya ng mga pulis. Ang kaso ay ibinalik laban kay Beatrice at Aling Puring para sa malisyosong akusasyon. Ngunit para kay Irene, ang paglaya mula sa presinto ay hindi paglaya mula sa sakit. Hindi na niya tinanggap ang alok ni Marco na ihatid siya. Tahimik siyang kumuha ng bus pauwi sa probinsya, dala ang kaunting pera na natira sa kanyang saho at isang pusong basa na basa. Habang papalayo ang bus sa Maynila, pakiramdam niya ay iniwan niya ang isang masamang panaginip. Ngunit ang mga sugat na idinulot nito ay nananatili. Ang pagbabalik sa Batangas ay parehong matamis at mapait. Masaya siyang makitang muli ang kanyang ina, na medyo malakas na ngayon. Nalaman niyang may isang anonymous donor daw na nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital. Alam niya kung sino iyon, ngunit pinili niyang huwag ng isipin. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang koneksyon sa lalaking sumira sa kanyang tiwala. Sinubukan ni Irene na bumalik sa dati. Tumutulong siya sa kanilang maliit na bukit. Nagtitinda siyang gulay sa palengke. Ngumingiti siya. Tumatawa siya. Ngunit ang mataong malapit sa kanya, lalo na ang kanyang ina, ay nakikita ang kalungkutan sa likod ng kanyang mamata. Ang dating kislap ay wala na. Ilang buwan ang lumipas. Dahan-dahang tinatanggap ni Irene ang kanyang bagong buhay. Gamit ang perang naipon at kaunting tulong mula sa mga kamaanak, nagtayo siya ngang isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay. Luto ni nanay, serbisyo ni Irene. Naging mabili ito. Ang masimpleng lutong bahay ay naging paboritong matagarun. Sa pagiging abala, unti-unti niyang nararamdamang naghilom ang kanyang puso. Natutunan niyang pahalagahan ang sarili niya, na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa opinyon ng iba. Isang maulan na hapon, habang nagpupunas siyang mamesa sa kanyang karinderya, isang lalaki ang pumasok. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at maong, nakapayong at medyo basa ng ulan. Hindi niya ito agad nakilala. Isa pong order ng sinigang. Sabi ng laki, ang boses ay pamilyar. Napatinggala si Irene. At ang mundo niya ay biglang huminto. Si Marco Santillan. Ngunit ibang Marco ito. Wala ang mamahaling damit. Wala ang kayabangan. Ang buhok niya ay medyo magulo at may ilang araw na balbas sa kanyang muha. Ngunit ang mamata niya ang nagbago. Wala na ang lamig. Ang nandun ay isang bagay na malalim, isang bagay na malungkot,
At isang bagay na puno ng pagsisisi. Natigilan si Irene. Anong ginagawa mo dito? Nag-order ngang sinigang. Sagot nito. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Narinig kong masarap daw dito. Hindi alam ni Irene ang gagawin. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang itaboy ito. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay pumigil sa kanya. Ipinagtimpla niya ito ngang kape at inilapak sa mesa nito ng walang imik. Salamat, sabi ni Marco. Gusto ko lang sanang personal na humingi ng tawad ulit. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw, pinagsisisihan ko yon. Hindi sumagot si Irene. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Nanatili si Marco sa kanilang bayan. Hindi niya ginulo si Irene. Nalaman ni Irene mula sa mga kwento ng makapitbahay na bumili itong isang maliit na lupa sa dulo ng baryo. At ang dating CEO ng isang malaking korporasyon ay natututong magsaka. Nakikita niya ito paminsan-minsan, nakikipag-usap sa mga magsasaka, tumutulong sa pag-ayos ng nasirang tulay pagkatapos ng bagyo, o simpleng nakaupo lang sa tabi ng ilog, walang ere, walang pagpapakitang gilas. Isang araw, nakita ni Irene ang kanyang ina na masayang nakikipausap kay Marcos sa may bakuran. May dala itong isang basket ng magulay. Napakabait na bata pala ng kaibigan mo. Anak, sabi ng kanyang ina nang pumasok ito sa bahay. Tinulungan niya akong magbuhat ng gabayong mula sa palengke. Hindi na napigilan ni Irene. Kinagabihan, pinuntahan niya si Marco sa munting kubo na itinayo nito sa bukit nito. Bakit mo to ginagawa? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Tumingin sa kanya si Marco. Ginagawa ang alin? Itong lahat. Ang pagtulong, ang pakikipagkaibigan sa nanay ko. Anong gusto mo? Napatawarin kita, na bumalik ako sa'yo. Umiling si Marco. Hindi, Irene. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, para mahanap ko ulit ang sarili kong nawala. Tinuruan mo ako ang isang bagay na hindi ko natutunan sa buong buhay ko, na ang halaga ang isang tao ay wala sa pera o kapangyarihan, kundi nasa puso. Nawala sa akin ang lahat ang kumpanya, ang tiwala ng pamilya ko. Pero sa pakawala ng lahat ng iyon, natakpuan ko ang isang bagay na mas mahalaga, ang kapayapaan. Ang sinseridad sa kanyang boses ay hindi may kakaila. Napabuntong hininga si Irene. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ito hindi bilang ang amo niyang nanakit sa kanya, kundi bilang isang taong katulad niya, isang taong nagkamali at nagsisikap na magbago. Pinapatawad na kita, Marco, sabi niya, at sa pagsabi nun, naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Hindi para sayo, kundi para sa akin, para makalaya na ako. Tumango si Marco. Isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang ngalabi. Salamat, Irene. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang karinderya ni Irene ay mas lalong lumago. Si Marco ay patuloy sa kanyang simpleng buhay. Ang ugnayan nila ay naging isang tahimik na pagkakaibigan. Isang pag-unawa na hindi na kailangan ng masalita. Isang hapon, sa pagtatapos ng araw sa karinderya, si Marco ang huling customer. Gayang dati. Salamat sa pagkain, sabi nito habang nagbabayad. Walang anuman, sagot ni Irene, ngumingiti. Isang tunay na ngiti. Bago ito maalis, uminto ito sa may pinto at lumingon. Irene, bakit? Nag-atubili ito saglit. Tila nag-ipon ngang lakas ngang loop. Ang dating CEO na kayang harapin ang board of directors ay nahihiya ngayon. Pwede ba akong manligaw ulit? Tanong nito. Ang boses ay halos pabulong. Sa tamang paraan ngayon. Walang laro, walang pusta, toto lang. Napatingin si Irene sa kanya. Sa lalaking natutong magpakumbaba. Sa lalaking isinakripisyo ang lahat para itama ang isang pagkakamali. Sa lalaking naghintay. At sa unang pagkakataon sa luungang mahabang panahon. Ang puso ni Irene ay tumibok hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa pag-asa.
Hindi siya sumagot ng oo, ngunit hindi rin siya sumagot ng hindi. Sa halip, isang mainit at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Isang ngiting nagsasabing ang bawat katapusan ay maaring maging isang bagong simula. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagpapatawad ni Irene at Marco. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat yukto, kasama ninyo akong naramdaman ang lahat. Kasama ninyo akong umiyak sa mapagsubok ni Irene, nainis sa kayabangan at pagkakamali ni Marco, at umasa na sa huli, mananaig pa rin ang liwanag ng tunay na pag-ibig. Ang kuwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, kapangyarihan o katayuan sa buhay. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, ang kakayahang patawarin ang taong nanakit sa atin, at higit sa lahat, ang kakayahang patawarin ang ating mga sarili upang makapagsimulang muli. Ito rin ay isang kwento ng pag-asa, na kahit gaano man kadilim ang nakaraan at kahit gaano kabigat ang mapagkakamali, laging may puwang para sa isang bagong simula. Ang pinakamalaking halaga ay hindi ang kayang bilhin ng pera, kundi ang dignidad at kapayapaang matatagpuan natin sa loob ng ating mga puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahaging ang kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong makomento sa ibaba? Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin na magpatuloy sa paglikha, ngamga kwentong tatatak sa ating mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na salaysay, ito po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay na laging nagmamahal.